Ayun, may makakapanayan po tayo. Busy-busy po itong tao na to ngayong araw na to sa usaping pantransportasyon. Ano? Makakausap po na sa kabilang linya ang chairman ng Manibela, Kuya Tol, Mar Balbuena. Kuya Tol, magandang hapon. Magandang hapon Kuya Tol at magandang hapon po sa lahat po ng dismayadong tsuper na nakikinig po ngayon. Tatanungin pa lang sana kita kung kamusta. Sinimulan mo na ako agad ng dismayado. Alam mo, Kuya Tol, nagsimula tayo, hindi pa nagtataas. Tanong ko sa iyo, handa na ba kayo? Pangalawang tanong ko sa iyo, nung nagtaas na, wala pa taas pasahe, kaya pa ba? Ngayon, eto, nagbigay na ng taas pasahe. Tama na ba? Kuya Tol, ang masaklap, binawi eh. Binawi ng ating Pangulo, isang oras pa lamang ang nakalilipas, hindi pa na-i-implement yung taas pasahe, binawi po. Kuya Tol, itong taas pasahe. Pero ang sabi nga natin, last resort natin ito sana kasi yung mga dininig na petisyon ay petisyon pa bago magkaroon ng gyera. Pero ganun pa man ay nakikita natin na Kuya Tol na talagang walang kahandaan itong gobyerno natin ngayon dito sa lumalalang krisis sa gitnang silangan kasi laban bawi sila. Kahapon lang inanunsyo yung taas pasahe, yung pisong per increase na para tayong nanlimos. Ngayon binawi, hindi pa man nai-implement. Akala ko, Yung tanong mo, opo. akala ko Kuya Tol, kasi nung hindi pa nagtataas ang pasahe, nung isang linggo, sinabi na ng LTFRB, pinag-aaralan na nila, kailangan nilang ipakita kay Secretary Banoy Lopez to. Dumating itong linggo na to, sabi nila in-announce nila. Parang hindi yata konektado kung babawiin ng Pangulo. Hindi ba nila napaalam ito? Mukhang hindi po nila napaalam, Kuya Tol. Kanina lang, binawi na talaga ng ating Pangulo. Kaya naglabas kami ng press statement at tamang-tama itong tawag niyo sa akin ngayon upang ilabas yung ating karaingan. Pero sana, kung binawi man ito ay may programa na mas makakatulong sana sa sektor ng transportasyon. Huwag naman sanang pabayaan, Kuya Tol, itong excise tax, value added tax at pamimigay ng mga fuel subsidy at kung may service contracting na lahat po ay makikinabang, bakit po hindi? Oo nga, no? Siguro may ibang alternatibong gagawin kaysa pagtaas ng pasahe. Kuya Tol, sa'yo rin ang galing yan na pag magtataas ng pasahe, maapektuhin din talaga yung ibang basic goods and commodities. Sabi mo nga, ultimong pagkain nyo sa karinderya, baka tumaas din, mababawi lang yung kikitain nyo. Don't you think baka meron naman talagang alternatibong ibibigay ang Pangulo para sa inyo? Sana po mabilis na solusyon kung meron man, Kuya Tol. At yung sinasabi nga natin na domino effect ito pagka tumaas ang pamasahe. Kaya nga po nung una, ayaw sana natin talaga ito. Pero Yes. nakita natin ang pagsirit ay 100% na. Oo. Kuya Tol, galing sa 55, mahigit 100 na ngayon. Tama, Hindi po ba? Pero ang sabi naman natin, yung ugat ng krisis na to, yung taas ng petrolyo, ito sana yung tignan. Dapat hindi na sila tumutok dito sa fare increase kasi Kuya Tol, kung makikita natin ngayon, hindi pa tumataas ang pamasahe. Bukas pa lang ang effectivity sana nitong fare increase na to. Pero nitong mga nakalipas na araw, makikita natin nagtaas na ang presyo ng isda, ng gulay, ng bigas, lahat. Nagtaas na po kahit hindi pa kami nagtataas ng pamasahe. So ibig sabihin po, apektado na po ang lahat ng sektor at sana po makita natin yung ugat ng problema katulad nitong oil deregulation law na walang habas na pagtaas ng presyo ng petrolyo na walang kontrol ang ating gobyerno. Ito sana yung masolusyonan, Kuya Tol, kasi dito nang gagaling yung Tama. problema eh. Di po ba? Anyway, nakasalang naman na yung special powers na bibigay sa Pangulo. So, titignan na lang natin yan kung magkano, no? At talagang ibabawas yan. Kasi palagay ko, hindi nila ibabawas ng buo yan na isususpindi talaga ng tuloy-tuloy yan. Kasi kailangan din natin. Bigla nga pong nagbago kasi nung nakaraan, para suspindihin yung implementation ng excise tax. Pero ngayon, nababasa po natin sa mga balita, natatapyasan na lang yung excise tax. So, ibig sabihin po,
masusing pag-aaral po ba ang ginagawa dito o takot po na mawalan ng kita talaga ang gobyerno na hindi naman napupunta sa taong bayan, Kuya Tol? Kuya Tol, tomorrow, Piston, magtitigil pasada, magproprotesta. Sasama ba ang Manibela? Naintindihan namin yung kanilang posisyon, Kuya Tol, pero sabi ko nga, hindi ito napapanahon na Yes. kami ay magtigil pasada. Paano kung dumating yung araw na wala ng supply at wala na kaming maikarga kahit pa may subsidy na ibigay sa atin, kahit pa isuspend yung excise tax kung wala na kaming makuhanan? Ang sinasabi ko po sa kanila, sa ating mga kasamaan, samantalahin yung bumiyahe kahit konti ang kita, pagtiyagaan natin sa dumating yung araw na wala na talaga tayong pagkakataon pa na bumiyahe dahil wala tayong makuhanan ng petrolyo. Tama yan, ano, Kuya Tol? Anyway, hindi na kita gagambalain pa. Alam ko, napaka dami mong nakapilang interview. Kuya Tol, mensahe na lang. Opo. Ating Pangulo, kung yung pag-suspend po ninyo ng fare increase ay mas makakabuti doon sa mga programa po na ilalatag ninyo o i-implement ninyo sa mga darating na araw, susunod na araw, magpapasalamat po kami. Pero kung wala po kaming mahihintay, baka po mas lalong gumulo ang sitwasyon ng ating bansa. Ayun, maraming salamat. Po. Maraming salamat, Kuya Tol Marble Buena, sa iyong pagtanggap ng aming tawag.